me first begin by saying, brethren, that prayer is foundation of being a Christian, and it's also a foundation of any ministry. Again, this is the foundation of our being as a Christian. Bilang Kristiyano, this is the foundation. Prayer, brethren, is a great act of faith. Ang pananalangin ay isang dakilang demonstration. So this is a great act of faith. So in every time na tayo'y nananalangin, mga kapatid, we are declaring that we do not have faith in the arm of flesh. Ulitin ko, mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo lumuluhod sa Panginoon, tumatawag sa Kanya, gusto nating i-demonstrate at sabihin dito ay wala tayong pananampalataya sa kamay ng laman. What I'm trying to say is, yung bang sarili, kakayanan ng tao, yung karunungan ng tao, yung abilidad ng tao, kapatid. And every time we kneel down to God, that's a declaration. You are demonstrating, you are releasing your faith. I-release dito ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Pinapakita nito. Kaya, if you pray, ito yung magandang pagpapakita ng pananampalataya. And it's also an expression of faith. You know, pwede ka maging great man or woman of God, basta ikaw ay dakila sa pananalangin. You can be a great woman or a great man of God if you exercise or express your faith through prayer. This is an expression of faith, mga kapatid. It is just the same with Hebrew 11:6 na sinabi diyan, mga kapatid, that without faith, it is impossible. It's impossible. Ibig sabihin, hindi po pwede. Hindi po pwede at ayaw ng Diyos. May pamantayan ng Panginoon, mga kapatid. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So hindi natin mapiplease si Lord, mga kapatid, by being a good administrator. Hindi mo mapiplease si Lord by being a good manager, a good employee, an intelligent person, or popularity, or influential ka man. You cannot please God by those things, mga kapatid. But if you pray, there is an expression of faith. Prayer is a demonstration of faith. Then you can please God. Ano ba ang standard ni Jesus? Ano bang standard ng Lord? Well, ang simpleng standard ng Panginoon is you need to have faith. Prayer is a great act of faith. Kaya may mga pagkakataon na tayo na nabubuhay na mga Kristiyano, lalo sa mga leaders, mga kapatid, where do we get authority? Kung hindi sa pamamagitan ng pananalangin, hindi tayo lalago pagdating sa inner confidence natin, mga kapatid. Matthew 7:28 to 29. And it came to pass when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. Saan kinukuha ni Jesus yung kanyang authority? We know that He is the Son of God and He manifested in the flesh, ang Diyos, mga kapatid. At hindi daw katulad ng mga eskriba. Kasi ang eskriba masyadong the technical and masyadong what do you call this, masyado silang
condemning ang dating nila, mga kapatid. Prayer makes you into a man or woman of authority. Alam niyo bakit tayo nakakakuha ng authority? The way we preach, the way we share the Word of God. Bakit ang tapang-tapang natin mag-share ng Word of God? Bakit okay na okay sa atin? You know what? It's because the closer we are with God, the more confident we speak about God. Nakukuha niyo po ibig sabihin. The closer we are with God, pag tayo ay malapit sa Panginoon, in terms of prayer, of course, the more na ikaw ay confident, speak about God, speak about Jesus, because you spend time with God. So, ang daming revelation ni Lord sa'yo. That's why the more authority you feel to speak about Him. Kasi nga, ini-empower ni Lord yung ating time na ini-spend natin sa Kanya. So, it really emanates from the closeness to God. Nanggagaling yan, mga kapatid, sa ating closeness with our Lord. Amen. So, the authority of every man or woman of God emanates from the closeness they have with God. So kapag gusto mong mag-increase yung authority mo sa pag-preach, sa pagtuturo, sa faith mo personally, kung gusto mong mag-increase yung authority mo sa buhay Christian, sa buhay as a Christian, then you need to increase also your closeness with God. Kailangan matuto rin tayo mag-spend ng oras sa Kanya. And you will notice, mga kapatid, the anointing will follow you. Because anointing is, di ba, it was described in the book of Psalms, mga kapatid, na ito ay an oil being poured out, and it goes down to the... How will you anoint someone? Talagang may ceremony na kung saan ibinubuhos yung anointing oil sa ulo ng tao. So to make that happen, you need the person to be anointed closer to the person who will anoint him. Malapit. Kaya mapansin nyo, the more you spend time in prayer, parang mayroong kakaibang, sorry for the word na gagamitin ko, yung parang may kakaibang kapal ng pananampalataya. At ang time reading the Bible the entire day, mga kapatid, maghapon kang magbasa ng Biblia, mag-research ka, mag-aral ka. Paglabas mo parang may kakaibang kapal. Yung term ko pag ang ramdam ko medyo makapal, medyo sabihin, I spend more time in reading the Bible, searching, knowing the will of God. So lang opisina o pagtapos kong mag-aral, mga kapatid, may kakaiba kang mararamdaman doon. It's because you spend time with God. When we spend time with God, hindi ka mapapahiya sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng more confidence. Yung confident ka sa mga sasabihin mo, confident ka sa mga preaching mo, sa teaching mo, the way how you lead people, ipararamdam sa ng Panginoon na kasama mo siya sa mga ginagawa mo. That's why the power and the anointing of God follows you when you spend time, praying with Him and making yourself close to Him. Yun, mga kapatid. Talagang let's not just talk about gawin natin, mga kapatid, at yung sinasabi ng pastor ninyo maiintindi, mga kapatid. Kaya dito sa susunod na verse, tinan niyo po, mga kapatid, sabi ng Luke chapter 4 verse 14 sa New Living Translation, then Jesus returned to Galilee filled with the Holy Spirit's power. Reports about him spread quickly through the whole region. May sikreto. Ito ang sikreto ni Jesus sa kanyang authority. Alam niyo kung kailan nangyari ito?
nangyari ito nung pagkatapos ng prayer and fasting niya, na kung saan binisita siya ni Satanas doon at tinitempt siya ni Satan. Ito yung pangyayari na yan, mga kapatid. At yung sumunod na mga talata sa Biblia, nakalagay din, Jesus returned to Galilee. Tapos na siya mag-pray and fast niyan. Tapos na siya mag-spend ng time sa pakikipag-usap sa Ama. And he was filled with the Holy Spirit's power. Kaya sabi ko, mga kapatid, yung parang may kapal ang dating. Parang medyo may confidence ka sa pangangaral, sa pagtuturo, sa pagmamanage. Alam mo yun, it is because you spend time with God. Alam mo yung word na power dyan? Yung Holy Spirit's power. Sa Greek, di ba, ang power is dunamis. Ibig sabihin dunamis yung para sa dinamita. So para kami daladalang dinamita, mga kapatid, na alam niyo naman po yung kayang ma-reach ng kanyang damage. Pag dynamite ang pinasabog, mga kapatid, para kang pagkatapos mo mag-spend time with the Lord in prayer, mga kapatid, may daladala kang kapangyarihan. Kaya nga ang mga kaaway, even the devil, they run away when the people of God starts to pray. That's why after you pray and fast, after you pray, i-rebuke yung mga kapatid, yung mga kaaway, yung mga demonyo, mga kapatid, they will run. Because what you have is the Holy Spirit's power. At nakukuha lang yan, yung authority na yan, nakukuha lang yan sa pananalangin. Diba? There was a story in the Bible that the disciples, they cannot even rebuke yung bad spirit doon sa tao. They cannot even heal the person. Alam niyo kung bakit? Because nung dumating si Jesus Christ mismo nagsabi, hindi yan lalabas, maglalabas siya sa pamamagitan ng prayer and fasting. So meaning to say, brethren, when we pray, it's not just prayer. We need to fast. We need to sacrifice the physical desires. The flesh should sacrifice for the glory of the Spirit. Hindi pwede kasing dalawa yun eh, na nagpi-play siya, na nag-glorify ang Spirit, ang God, and then nag-glorify yung flesh. Hindi pa pwedeng mangyari yon. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, yung dalawang yan ay magkaaway. So when you glorify the Spirit, you glorify the Spirit, the flesh should suffer. But when the flesh glorifies, then it suffers the spirituality. So, kailangan maging balance tayo. Once in a while tayo po, mga kapatid, we need to take fast. Once in a while, yung ating prayer, wag naman yung tuwing pagkain lang. Lord, thank you for this blessing. Thank you for this food. Make me busog in Jesus' name. Parang may kakarnalan pa rin doon sa ating pananalangin eh. Baga makasarili baga. Di ba kung babasahin mo yung Corinthians, mga kapatid, nung sabi ni Jesus, nung tinuturo ni Paul, na sa tuwing tayo ay kakain, alalahanin natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Di ba even Jesus Christ, doon sa last meal niya, mga kapatid, this is my body, this is my blood. Ginawa niya pang seremonya, mga kapatid. So every time we eat, and before we proceed eating, mga kapatid, Jesus must be glorified first. Kaya when you pray, pasalamatan ng Panginoon, Lord, salamat sa mga pagkain ito. Wag lang yung tungkol sa kabusugan ng ipanalangin mo. Lord, let this be a nourishment to my body. Pasalamatan, Lord, thank you for your sacrifices. Lord, we remember you, Lord, as we partake all this food. We thank you, Jesus, for all the provision. You supply this, Lord, thank you. Yung may meaning naman yung prayer, hindi yung, Lord, bless this food, bless this grace, in Jesus' name. But this is just a suggestion. Again, the authority comes through prayer, mga kapatid. I mentioned about prayer and fasting. I mentioned about spending time with God. Look at this verse, mga kapatid. Tingnan niyo itong versikulong ito. In Exodus 24 verse 18, then Moses, it's about Moses.
into the cloud as he climbed higher up the mountain. Tinan niyo sabi diyan, and he remained on the mountain. Can you wonder why? Kung bakit may maraming miracle sa buhay ni Moses. Huwag na tayong magtaka kung bakit tinaas niya lang ang baston, nahati ang dagat na pula. Huwag tayong magtaka kung bakit nung pinalo niya yung bato, may lumabas na tubig. Huwag na tayong magtaka kung bakit yung 10 salot ay through his service to the Lord ay nangyari yung 10 salot. Huwag na tayong magtaka. It is because he remained. He spent time. He spent quality time with God. Imagine nyo mga kapatid, 40 days and 40 nights, hindi siya bumababa doon sa bundok na yon. He remained in the presence of God. Prayer makes me a man of anointing. Moses stayed in the presence of God. Nagstay talaga si Moses doon, mga kapatid. Ang tagal niya nung bumaba. He conversed with God. Nakipag-usap siya sa Panginoon, mga kapatid. Ang kanyang lahat ng atensyon na kay Lord. Ang kanyang atensyon nasa Diyos, mga kapatid. He didn't even bother kung ano yung kinakain ng pamilya niya doon. He didn't even bother kung anong mangyayari sa mga kawan niya doon, sa mga hanap buhay, o ano man meron siya doon, mga kapatid. He didn't even bother about his brother, about his parents, wala siyang ibang pakialam, kundi Panginoon lang. Imagine niyo mga kapatid, mayroon ding bayad. May price ang anointing. Hindi siya basta-basta nakukuha. Kaya alam niyo mga kapatid, ako nalulungkot. May mga tao na akala nila ang pagpapastor at pangangaral ng salita ng Diyos ay basta alam mo lang ang bersikulo at maipaliwanag mo, then you are already a preacher. Well, I can tell you, brethren, there are many preachers, but there are very few pastors. Bayan mga kapatid, though ang preaching is part of the pastoring bayad ng anointing. At ang bayad sa anointing, hindi pera. Yung panahon na ialay mo sa Diyos ang sarili mo. With this busy pace of life, mga kapatid, punta rito, punta doon, asikaso dito, asikaso doon. Alam ko po, naiintindihan ko po na para sa iba imposible ito. But this is my encouragement. This is the reality. This is the reality of anointing. We need to spend time with God. There is something from God that works within you when you spend time with Him. May kakaiba mga kapatid na binibigay si Lord na it's an invisible aura, it's an invisible thing that people cannot even imitate, hindi magaya ng tao, hindi maintindihan ng tao. There is no other easy way to anointing but by being closer to God in prayer. Yan lang po mga kapatid. If we want anointing, brethren, if we want anointing, favor of God, hallelujah, wisdom from the Lord, how to act, how to behave, automatic siya eh. Kasi kasama mo siya mga kapatid. This is because of the time, yung panahon na inukol mo, inalay mo sa Diyos, yung oras mo. Kaya itong kapalit. Ito yung kapalit. Kasabi ng iba, uy, ang galing-galing niya ni sister eh. Uy, parang si sister, parang si Brad, parang hindi problemado. Ba't parang caring-caring niya yung mga problema? It's not about magaling siya. Dahil mayroong nag-uudyok sa kanya. May nag-uudyok sa kanya. May bumubulong. May nag-guide. Hallelujah. I want to emphasize this because this might be the lacking in our faith, in our walk as Christians. Binds demonic activities in our lives and in our ministry. Alam niyo ba mga kapatid na ang simbahan, as we all know, this is not a secular organization. Hindi ito sekular na organisasyon. Hindi ito tayo ng kamay ng tao.
Hindi ito tinayo ng karunungan lang ng tao, mga kapatid. The church was instituted, tinayo ng Diyos mismo. At ang Espiritu mismo ng Panginoon, siya mismo ang unang nagpunla, mga kapatid, ng pundasyon kung ano ang iglesia. Ang iglesia, dalawa lang po. If you are going to read, this is my personal understanding and interpretation in the Bible, mga kapatid. If you are going to read the book of Acts chapter 1 down to Acts chapter 2, tinan yung maigi, mga kapatid. The only requirement God asked from the man or the people nung unang panahon is for them to gather. That's the first component of church, gathering, fellowship. That's why they waited for God dun sa upper room, di ba? So they bind themselves, they go together in one place, and the second part is this. That's the human part, fellowship, togetherness. And the second part is what? The Spirit of God. Combination po yan, mga kapatid. The church was instituted for, in my understanding, it's a partnership between the willingness of men to follow to God and the willingness of God to bless man. Tingnan yung maigi, mga kapatid. Kaya sabi mo, ako, church ako. Yes, we are a church by the definition that tinuro sa atin ni Paul. Pero tingnan mo yung umpisa, paano siya umpisahan ng Panginoon ng simbahan. Di ba he asked people, the disciples, to gather? And then during the gathering, God came. Yun ang simbahan. Kaya without fellowship, it's not a church. O baliktarin natin, may fellowship, but without spirit, it's not a church. In every time na meron tayong gathering, LM, youth, Sunday school, church service, Bible study, this is a fellowship. But we need the Spirit, the confirmation of the Spirit. Kasi tinayo ni Lord ang church sa pamamagitan ng Espiritu, mga kapatid. That's why baptism of the Holy Spirit is important. That's why this is not a secular organization. At sa secular organization, kayo, nagtatrabaho naman kayo sa mga kumpanya, mga kapatid. Anong meron sa secular organization? May inggitan, may awayan, may bangayan, may sama ng loob, may those secular organization yon. Let me tell you, mga kapatid, sa church ba walang ganyan? Bakit meron? Bakit may samaan ng loob? Bakit may mga divisions? Bakit may mga rebellions? Bakit parang may backsliding? Bakit may depression? Alam niyo kung bakit? Kasi tool ni Satan yon. Mapa-secular o mapa-spiritual organization, tool ni Satan yon. Because as long as there is a man, habang may tao sa isang institusyon, mayroong kasangkapan ang kaaway para guluhin ito. Kaya ang panggugulo ni Satanas, mga kapatid, that should be binded. Dapat binabind natin yan. Ginagapos natin yan. Kaya sa pananalangin natin, mga kapatid, i-bind natin yung activities ng kaaway, mga kapatid. Yung spirit of division, i-bind natin yan. Yung spirit of disloyalty, spirit of backsliding, spirit of immorality, spirit of poverty, depression, oppression, slander. Ang dami pa, mga kapatid. Rebellion. Hindi lang i-review, kundi i-bind talaga natin sila, mga kapatid. Gapusin natin sila. Kasi, alam nyo, ang ginagawa ni Satanas, nag-a-assign siya ng mga demonyito at demonyita, kung meron man, mga kapatid, sa bawat simbahan. Itong simbahan ito, puno ng yan, puno ng mga paninira. Tingnan nyo. Hindi na naubusan ng mga sinisiraang tao sa simbahan. Hindi na naubusan ng nagbabackslide sa simbahang yan. Bakit kaya? Siguro may problema yung mga leaders dyan. Siguro may problema yung pastor dyan. Siguro may problema yung preaching dyan. Alam niyo, mga kapatid, those are, para sa akin, yun ay mabababaw na dahilan. Mayroong mas matinding dahilan. Nagtatanim si Satanas sa bawat simbahan, sa bawat institusyon.
Hanggat may tao, ha? Basta may tao, nagtatayo siya dyan, naglalagay siya dyan ng mga wiles of the devils. Kaya let us rise and bind his activities, mga kapatid. Let us bind, mga kapatid, the devil. He will bind us in our church. Kasi meron siya mga tinatanim nga dyan eh. Kaya alam mo, may simbahan, ang tagal-tagal na, hindi natalo-talo, hindi yung simbahan yun, hindi nawala ng chismosa. hindi nawala, hindi nawalan ng mga sakit sa ulo. Bakit? Kasi hindi binabind. Tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, we study about this prayer. Hallelujah. Meron tayong authority. We are the man of authority. Man and woman of authority. The precious blood of God is with us. This is an apostolic command to every minister, to every one of us, mga kapatid, sa lahat. Ito ay utos sa atin, mga kapatid, to pray. Alam niyo ba nung binabasa natin yung Timothy, si Timothy at si Paul, di ba? Tinuturuan ni Paul si Timothy. Pero alam niyo ba, mayroong isang unang tinuro si Apostol Pablo kay Timoteo. Timothy was a very successful successor of Paul. Naging successful si Timothy sa ministry niya. Pero alam niyo ba kung ano yung unang tinuro ni Paul kay Timothy? 1 Timothy chapter 2 verse 1 up to 3. I urge you, first of all, tinan niyo mga kapatid, sabi ni Paul kay Timothy, first of all, to pray for all people. Tinan niyo mga kapatid, anong inuna ni Paul na ituro? Prayer. Yan ang unang-una niyang tinuro kay Timothy. Manalangin ka. Way back the time that we spend time in the pioneering stage, mga kapatid. Hallelujah. Naaalala ko pa yung mga panahon na nagsisimula tayo dito sa Pilar, mga kapatid. Talagang ang pananalangin ay parang pagkain siya, mga kapatid, na araw at gabi hindi mo titigilan. Talagang dito, mga kapatid, nasubukan yung lumuhod ka sa Panginoon ng hallelujah, ng mahabang oras para lang hingin ng kamay ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ko, ang simbahang pang ito ay kanyang kalooban sa lugar na ito, mga kapatid. Sa mga nakasaksi sa inyo, salamat sa Panginoon. Pero grabing struggle, mga kapatid. Parang kang nilagay ng Diyos sa isang lugar na wala kang kilala. Nilagay ka ng Diyos sa isang lugar na hindi mo alam kung mabubuhay ka o hindi. Basta nandun ka lang. And then, inahanap mo yung kamay ni Lord. Lord, anong direksyon, Lord? Saan ako pupunta, Lord? Anong gagawin ko? Lord, walang support, Lord. 150 pesos pagkakasahin namin, Panginoon. Minsan, 100 lang. Yung 50, no, wala pa. And we understand that it's a command from God. Dinaan tayo ng Diyos sa ganun para matuto tayong manalangin. Kasi kung ang pastor ninyo, mga kapatid, hallelujah, lahat na lang na ikumpas ng kamay ko ay nandyan na, o gusto ko ng church building, nandyan na kaagad. O gusto ko ng gitara, may gitara kaagad. Gusto ko ng magandang pulpito, gusto ko ng magandang sound system, gusto ko ng, alam niyo mga kapatid, I still remember my one vow with God, mga kapatid. Nung ang gamit pa natin ay karaoke, kung nakakaalala sa inyo siguro mga naunang panahon pa, ang gamit natin ay lumang karaoke na may cassette tape pa. Nagpray ako sa Panginoon. Nag-deal kami ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ako ng 2 set ng speaker, sabi ko, at bibigyan mo ako ng magandang mixer, at bibigyan mo ako ng microphone, at least 3 microphone. Alam ko pa yun, natatanda ko ang prayer ko, 3 microphone, Lord, 2 set ng speaker, tapos amplifier, at yung mixer. Lord, pag binigyan mo ako nitong kompleto, magkukrusada ako, pangako, Panginoon. Walang 1 linggo, mga kapatid, maniwala kayo. That's my prayer. Walang 1 linggo, dumating sa Pilar Church, mga kapatid. Talagang excited pa akong bumili noon sa Raon.
Talagang dumating yan mga kapatid. Kaya nagkasa tayo, naalala nyo sa mga taga-pila, taga-pag-asa, nakapagkasa tayo ng krusada, naalala nyo? Parang nakadalawang krusada tayo kung di ako nagkakamali doon sa pag-asa. Pugad Lawin din. Oo, sa Pugad Lawin din yata, no? Kung di ako nagkakamali. Kasi that was my promise to the Lord. Pero alam niyo mga kapatid, pag ikaw nananalangin para sa gawain ng Diyos, hindi ka hihindian ng Panginoon eh. Pero pag nakita ng Diyos ang panalangin mo, pabalat kayo lang yung simbahan. Cover lang ba siya? Yung parang cover lang ng prayer mo yung church. Naku mga kapatid, kaya James, you ask amiss. Because you ask, let's always include God. Lord, alam mo Lord, pag ako binigyan mo nito, yung sobra Lord, akin ha. Maging tapat ka na kay Lord, hindi yung bubulahin mo pa si Lord eh. Sabi ni Lord, kung alam man yung mga ano mo eh. So, diretsoy mo na si Lord, Lord, ito, para sa'yo, ito, para sa akin, Lord. Gusto ko naman mag-enjoy, Lord, ganyan. So, hindi, wala namang masama kung hihingi mo sa Panginoon yun eh. And by the way, God naman, ang Diyos naman ng lahat ang nagpo-provide. So, we just need to be true to Him. This is an apostolic command. Especially sa atin, apostoliko pananampalataya natin, ang pananalangin, vital siya, important siya, mga kapatid. Kaya ito yung first instruction ni Paul kay Timothy. Sapagkat alam ni Paul, mga kapatid, na ang isang ministro, ang isang Kristiyano ay maraming gawain. Maraming gampanin. Yan. Ang iba sa inyo nga, di ba? Nabe-burn out na kayo. Di ba? Ang iba sa inyo, multiple ministries. Ang iba sa inyo, nasa ganitong ministry, nasa ganun. Burnout na kayo. Kaya minsan sinasabi nyo, pahinga muna, pagod na kayo, hindi nyo lang masabi. Bakit nyo nasasabi yun? It is because of what? Because in reality, alam ni Paul yun, in reality, sabi niya, marami kayong magiging kaabalahan. Pero yung unang instruction niya kay Timothy, sabi niya, Timothy, first of all, pray. Kasi when you pray, you gain strength. You gain anointing. It gives direction. This is the primary what we call this, virtue, or kung pwede ba na tayo masabing weapon ng isang Kristiyano, mga kapatid, prayer. That's why in the book of Revelation, mga kapatid, tinan nyo, chapter 3, verse 1. And unto the angel of the church in Sardis write, this thing saith that he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars, I know thy work. Ito sabi ng Lord sa church, ha? Sabi niya, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Alam niyo mga kapatid, masakit yan. Alam ko yung ginagawa nyo, sabi ng Panginoon, sabi niya sa church ng Sardis, na may pangalan ka, at ikaw ay nabubuhay, pero ikaw ay patay. Alam niyo mga kapatid, palaisipan yan sa atin, in Church of Sardis. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa nila, pero patay sila sa paningin ng Panginoon. Kaya tanong ko sa inyo mga kapatid, sa gabing ito, ano ang pagkakaiba ng patay sa buhay sa loob ng simbahan? Pananalangin. Kapag ang tao ay nagsisimba, pero hindi nananalangin, kapag ang tao ay nasa church, may ministry, pero hindi nagpe-pray, kahit anong ministry mo dyan, whether you are in the ushering ministry, whether you are in music ministry, whether you are in a teaching ministry, whoever you are, whatever we do, mga kapatid, kapag tayo nasa loob ng simbahan and we don't pray, that's the distinction between the dead and the alive people in the church. Kaya alam niyo mga kapatid, wag natin gawing patay, hallelujah, yung ating pong ministry. Let us always pray. That's the difference. Yung espiritu. Ang pagkakaiba lang talaga dyan yung pananalangin, mga kapatid.
Nakakatakot naman yan, Pastor. Oo, syempre. Pero let me tell you mga kapatid na gusto natin ng revival, prayer. 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 Ito yung lifeline ng ministry natin. Eh, ba, ikaw medyo nagsasawa ka na sa ministry mo. Ano, ayoko na sa ministry ito. Nakakabagot. Pag ganyan, alam ko ng punot dulo niyan, hindi pagkabagot. Alam niyo ang punot dulo niyan, kulang ng pananalangin. Hindi ako nanghuhusga mga kapatid, pero gusto ko lang i-emphasize yan. Kapag kulang na tayo sa pananalangin, because this is the lifeline of your ministry. And yet you don't pray. So wala ka ng lifeline. Wala nagdudugtong ng buhay sa ministry mo. Kaya nawawalan ka ng gana. Paano ka mawawalan ng gana kung palagi mo katabi ang Diyos sa pananalangin, nag-uusap kayo, nagbabasa ka ng salita niya, naririnig mo ang salita niya, you spend quality time with God, paano ka naman mabuboring? Paano ka naman mabuboard? Kasi nga, hindi ka na nakikipag-usap. Iba na yung kinakausap mo. Kung sino-sino ng kinakausap mo. Kaya nga, ito yung reason, alam nyo ba, nung sa sobrang dami ng gagawin ng mga disipulo, ng mga apostoles, anong sabi nila mga kapatid? Maghanap kayo ng mga deacons. Mga focus nila, prayer and word of God. Bakit? Kasi kapag tayo nawala na ng oras sa prayer, nawala ng oras sa word of God, anong ending natin mga kapatid? Dead. Patay. Anong bumuhay ng, sige nga, anong bumuhay ng pananampalataya natin? Ang bumuhay ng ating pananampalataya, kung yan yung salita ng Diyos, wala ka nang naririnig, hindi ka na nagba-Bible study, hindi ka na nag-amatin ng gawain ng Panginoon, palagi na lang merong reason, palagi merong dahilan, pero hindi tayo mauubusan ng dahilan, mga kapatid, matalino tayo eh. Lifeline ng ministry mo yan. Lifeline ng relationship mo sa Panginoon yan. Kaya ito yung pinili ng mga apostoles. We will give time to the prayer and word. Kasi alam nila na yun talaga ang basis para ang pananampalataya ay lalong mag-grow. Basa niyo ba sa Biblia kung paano mag-pray si Elijah? Sabi doon, nilagay ni Elijah ang ulo niya sa pagitan ng kanyang mga hita, ng mga tuhod niya. Ganyan po. Nakikita niyo? Pray fervently like Elijah. Di ba nung nananalangin siya na umulan? Di ba, ang tagal na hindi mo ulan? Nag-pray siya mga kapatid. Ganyan yung kanyang postura. He prayed fervently. Alam niyo yung fervent prayer? The word fervent means passionate, enthusiastic, zealous, fanatical. Grabe, no? Fanatical, no? Impassioned, keen, avid, burning, ardent, and eager. Yan yung ibig sabihin ng fervency, mga kapatid. Ganun nag-pray si Elijah. Tingnan niyo mga kapatid. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat, and drink, for there is a sound of abundance of rain. Tingnan niyo pinroclaim niya na kaagad doon kay King Ahab, umuwi ka na doon. There is a sound of abundance of rain. Ganun. Pero ewan yung kanyang mga kapatid. Pero wala pa namang Ahab went up to eat and to drink. Pagkatapos bitawan ni Elijah yung kanyang prophecy. Tingnan niyo mga kapatid ang style, strategy ng prophets, mga kapatid. Pagkatapos niyang i-declare ang isang bagay, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees. Grabe. Pagkatapos niya i-declare yung rain, wala naman talagang ulan pa, pumunta siya doon sa taas, mga kapatid. Sa tuktok ng bundok, doon siya nag-pray.
He put his face between his knees. Ano yun? Yun yung pagpapakita. Postura yun ng isang fervent prayer, mga kapatid. Postura ng isang, ikaw ba, makakapanalangin ka ba ng ganyan? Kung ikaw ay nagbibiro. Kung ikaw ay relax lang, chill lang yung prayer mo. Ganyan ka ba mag-pray? Hindi. Kapag ikaw ay nakayukyuk ng maigi, yung talagang yung nakayukyuk kang maigi sa pananalangin, it symbolizes humility. Pagmamakaawa sa Diyos. And verse 43, it says, and he said to his servant, go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, there's nothing. And he said, go again 7 times. Yung mga kapatid, habang siya nagpipray, naniniwala siyang sasagutin siya ng Panginoon. Sinasabi niya sa kanyang utusan, tingnan mo doon kung meron ng uulan na ba? Ano tawag yan? Sa Bisaya kasi, dag-um ang tawag doon eh. Kulimlim. Tingnan mo nga kung makulimlim na. Wala pa eh. Sabi gano'n. Bumalik ka, 7 ulit. Sabi, 7 ulit mong balik-balikan. Anong sumunod na nangyari? And it came to pass at the 7th time, wow, that he said, behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, go up. Tignan nyo nakakita lang siya ng isang, kasi laki ng kamao na ulap, na medyo makulimlim. Inisip na kaagad ni Elijah, yun ay ulan na. Kaya sabi niya, go up. Balik kaming hari, say unto Ahab, prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not. And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode and went to Jezreel, and the hand of the Lord was on Elijah. And he girded up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Tinan niyo mga kapatid, anong gusto kong i-point? Actually, meron akong 2 gustong puntuhin dyan mga kapatid eh. The first point is, ang fervent prayer, first is, you believe that God will answer you. That's the fervency of prayer. That's a fervent prayer. Kaya anong sabi ng James 5:16, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Malaki daw ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Bakit kaya malaki ang nagagawa? Kasi malaki yung pananampalataya. Kapag fervent ang klase ng prayer mo sa Panginoon, you qualify to the requirement of God to be fervent in your prayer. Kapag fervent ang prayer mo, pag passionate ang prayer mo, pag talagang marubdob ang iyong pananalangin, you are making God answer your prayer. That's an indication. Pangalawa, another indication is the posture of your prayer. It shows kasi sa simbahan, makikita ko the way how you pray Kaya ako nakikita ko kayo pag kayo nananalangin, nakikita ko kung yung postura niyo sa pananalangin, it communicates a message, mga kapatid. Nakikita ko yun. Ang iba sa inyo nakayukyuk, ang iba sa inyo talagang halos, di ba? Parang kinrampol kayo na papel. Talagang gusot-gusot kayo, talagang nanliliit kayo. It's because you want to show God that you humble yourself. And it's good. It's good. At yung boses nyo, medyo parang, siyempre, pasigaw. Alam nyo, pag intense ang prayer mo, hindi ka pwede bumubulong, di ba? Intense nga Sobrang Tinan mo yung sabi kay Jesus Christ, mga kapatid. In the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears, unto him that was able to save him from death, and was heard, in that he feared. Tinan niyo mga kapatid, strong crying and tears. Yan yung taong may fervency ang prayer niya. Yan yung taong pag nanalangin ay fervent. Talagang maririnig mo yung kanyang panalangin. Kaya hindi yung bubulong-bulong mga kapatid. Well, meron ang tawag doon mga kapatid is yung quiet groaning. Yan niya sa 1 Samuel mga kapatid. And she was in bitterness of soul. Si Hannah, yung kanyang pait sa kanyang kaluluwa talagang ibinuhos niya sa Panginoon. At umiyak siya. Yan ang talagang intense prayer. Yan yung fervent prayer. Talagang he cried unto the Lord. Natural, kasama ang pag-iyak sa pananalangin. Yan. Ito sinasabi ko kanina, and it came to pass as she continued praying to si Hannah before the Lord that Eli marked her mouth. Now Hannah, she spake in her heart.
Only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been drunken. Fervent yung prayer, wala siyang pakialam kung may nakakakita sa kanya. Ang tawag dyan, quiet groaning. Diba, pag tayo nananalangin, parang umuungol lang tayo, mga kapatid. It's a groaning of your soul. Pero quiet lang, hindi naririnig yung mga prayer mo, hindi naririnig yung sinasabi mo, pero you groan. Yan ang ibig sabihin ng quiet groaning, mga kapatid. Kaya tinan nyo, si Jesus Christ din may quiet groaning. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, she groaned in the spirit and was troubled. Nakita yung pangyayari dyan, mga kapatid. Nung namatay si Lazarus, kung hindi ako nagkakamali, diba nakita niya na nag-groan yung mga, umiyak yung mga tao. Siya din ay napaiyak. He groaned in the spirit and he was troubled. Being as a man, ang Diyos din natin, mga kapatid, sa kanyang pagiging tao, sa kanyang inhumanity, in his flesh, mga kapatid, he also troubled in his spirit, mga kapatid. Kasi nalulungkot din siya. Kung ano yung nararamdaman ng tao, ganun din. So Jesus also groaned. Siya din ay umuungol, mga kapatid, siya nababagabag din ang kanyang kaluluwa. Kaya alam niyo, mga kapatid, sinabi ng Genesis, he said, "Let me go." Sabi ni Jacob, mga kapatid. And he said, "Let me go." Sabi nung anghel na nagre-wrestling sa kanya. For the day breaketh. And he said, sabi ni Jacob, "I will not leave." Tanong, ano yan? Anong klaseng prayer yan? It's a fervent prayer. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang sagot. Because fervent prayer has inner determination. May inner determination niya. Determinado ka na ang panalangin mo ay hindi mo titigilan hanggat walang nangyayari. Yan ang fervent prayer. Kaya sabi ni James, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Because of the kind of determination na mayroon sa tao na nananalangin. Hindi makakahindi si Lord. Imagine niyo, you pray in the same posture, the same determination. Hallelujah, hallelujah. Kung gagayahin natin ito, gagawin natin ito, mga kapatid. Whatever our request will be, ano man ang ating request sa Panginoon, gagayahin natin ang ganitong klase ng pananalangin, uri ng pananalangin. Hallelujah.